So guys, nakalmot na ba kayo ng pusa? Nakaranas na ba kayong makalmot ng pusa, ng aso, nakagat ng pusa o aso? Kaya alaga nyo man yan o hindi, dapat bigyan nyo ng pansin. Kasi ako 2 beses na akong nakalmot. Pero yung una, hindi naman ganun siya kalala. Itong pangalawa, recently, hindi ko naman siya naapakan, hindi ko naman naapakan ng buntot o basta nakatambay lang siya dyan sa may pintuan namin. Paghakbang ko, biglang nakaramdam ako na kinalmot ako. So, pero not exactly na nakita ako ng paano niya ako kalmutin. Siguro, kala niya nakikipaglaro ako or baka gulat. Paghakbang ko, talagang nakalmot ako. Pagtingin ko, talagang may kalmot. So, ang ginawa ko, hinugasan ko agad. Tandaan, pagka nakalmot kayo o nakagat, hugasan nyo kaagad sa running water ng mild soap. So, dapat pala at dapat din pala, saka ko lang nalaman na at least 15 minutes mo siyang huhugasan sa running water with mild soap. Hinugasan ko lang siya siguro ng mga time na yun, mga 1 minute or 2, mga ganun, baka wala pa kang 2 minutes. Ang pagkakamali ko lang guys is tinuskus ko siya ng bawang. Bawal pala yun, sabi ng mga doktor. Pero pagkakuskus ko ng bawang, hinugasan ko rin siya uli. Then afterwards, pumunta ako sa, dito lang malapit sa amin, government hospital siya. Tapos tinanong ako sa guard kung saan ako pwedeng pumunta para sa animal bite. So tinuro ako ng guardia na pumunta raw ako dun sa may ER. Although meron din naman dun, ang hindi ko alam, meron din pala dun sa kabilang side sa may OPD, outpatient department. But anyway, kasi agaran, so hindi na ako pumila. Pagpunta ko ron, after lunch yun eh. Pagpunta ko ron, sabi sa akin doon, bumalik daw ako ng mga 7 kasi pagdating daw ng mamayang 7 ay may anti-rabies na, may anti-tetanus pa. So isang anuhan na lang yun. Kailangan din kasi nakapag-anti-tetanus ka rin. So pumunta nga ako doon, bumalik ako ng 7 o'clock ng gabi. Akala ko ma-injection na kami, mababakunahan na. Nag-antay pa kami. But anyway, nabakunahan naman for anti-rabies at anti-tetanus. So, binigyan kami ng mga ganito. Siguro may mga 7 or 8 na pasyente kami na. Yung iba nakagat ng aso, iba kagat ng pusa. So, binigyan kami ng mga ganito para reminder kung anong petsa kami at anong oras babalik. So, after 3 days, bumalik uli ako para sa second dose. Then, after 3 days uli, pinabalik for third vaccine. Ayun, tapos, nung 27, pangatlo, bumalik uli. At yung last ay para kompleto. So, 4 na beses, 4 na balik ang nangyari. So, yan, kung pupunta tayo siyempre, kung pupunta tayo ng private clinic or nagpapa-inject lang tayo sa sa mga private doctors, siyempre, medyo mahal ang bayad niyan. At dito sa government hospital namin, may konti lang ang binayaran ko, pero yung the following na balik is wala nang binayaran. So tandaan natin guys, pag nakalmot tayo ng ating mga alaga or kung ano man pusa sa labas, aso, ay hugasan agad natin sa running water, tapos na may mild soap, at punta agad tayo sa pinakamalapit na pwede tayong magpa-vaccine ng anti-rabies at anti-tetanus. Ayun, so eto, yan, kung nakikita nyo, meron pa ako yan. Bali, ang shot nyan is dito, kaliwat kanan na sa braso. Yan, kaliwat kanan sa braso. Yan.
Tapos meron pa ako yung sa kung saan may sugat ako o kalmot ng pusa, doon tuturukan ka sa may binte. Doon, yan, naturukan ako dyan. Kasi kailangan talaga yung virus hindi kumalat. Ayun, so handaan natin guys, mag-ingat lang tayo, at pagka meron nakalmot tayo ng ating mga alaga o kung anumang pusa o aso sa labas, dalhin agad natin to sa malapit na doktor or hospital para maiwasan natin ang nakakatakot, kasi alam naman natin kung ano magiging epekto nito sa buhay natin. Yun lang guys, sana nakatulong at huwag ipagwalang bahala. Maraming salamat. Thank you.